Hallelujah. Bigyan natin ng isang malakas na palakpak ang ating Panginoon. Hallelujah. And tayo po tayong lahat. So, another week and another Sunday at nakasurvive and nakonquer na naman natin ng isang linggo. Amen? Yan. So, sabihin nga natin sa katabi natin, kapatid. Kapatid. Naging conqueror ka na naman. Tapos sa katabi naman, sa kabila, kapatid. Kapatid. Congrats. At nakasurvive at nakakonquer na naman tayo. Amen. Hallelujah. So, ready na ba tayong magbigay balik sa ating Panginoon dahil tayo nakasurvive, nakakonquer this week? Amen. Amen. So, parang medyo mahina pa. Ready na ba tayo to dance, to sing, to shout for the Lord? Hallelujah. Let's give our best love to our God. Hallelujah. Hallelujah. Let's give all our voices, all our dance moves, for the Lord deserves the best. Hallelujah. Let's give Him thanks. Mangamba sa kawalan, mapapala mo'y laging daan, di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi, di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos, di mapipigil sa pag-awi, pagkat ikaw ay mabuti, pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang, sapat na aking iba. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na ating iba. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala na ang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Minsan pa mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging daan, di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi, di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos, di mapipigil sa pag-awi, pagkat ikaw ay mabuti. Sigaw natin, oh napakabuti. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang, sapat na ang higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala na ang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat pa. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala na ang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Tuloy natin palakpakan ang Panginoon. Dahil Lord, sa iyo sapat na at higit pa ang lahat ng bagay. Hallelujah! Minsan pa, i-declare natin sabay-sabay, Ikaw ang Diyos. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala na ang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw,
Sapat sa iyo. Sapat na at higit pa ang mga bagay, Panginoon. Lord, with you, we have victory. With you, we are conquerors, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Wala kami ibang gagawin, Panginoon, kundi ang umawit at magbigay papuri sa iyong pangalan.
you, Lord God Jesus, for everyone here, Lord God, as we celebrate your goodness to us, O Lord. Thank you, Lord God Jesus, sa bawat kaluluwa na narito, Panginoon. Tunay nga po, Lord God, na napakabuti mo sa bawat buhay namin, Lord God. Yes, Lord, salamat, Panginoon, sa mga papuring awit na ito, Lord God. Salamat, Lord God, na naramdaman po namin yung comfort, joy, and peace, O Lord God Jesus. Yes, Lord, all glory belongs to you, O Lord God. All honor, we glorify you and we honor you, O Lord God. Sa aming pagpapatuloy, Lord God, sa kabutihan mo sa bawat buhay namin. And as we celebrate this victorious Sunday, O Lord God, open up our hearts, mind, and souls, Lord God, as we receive your words, Lord God, na gagamitin po namin sa bawat buhay, sa araw-araw namin na pamumuhay, Lord God. Yes, Lord God Jesus, I declare, Lord God, the blessing, O Lord God, sa bawat buhay ng anak mo na narito ngayon, Lord God. Salamat, Panginoon, sa lahat ng gagawin mo po, Lord God. Fill our hearts with the holy presence, Lord God, with your Holy Spirit, O Lord God. Yes, Lord, all glory belongs to you, O Lord God Jesus. Yes, Lord God Jesus, thank you. In Jesus' mighty name, amen. Tayo po ay mga kaupo. Saglit. And for today, ang pag-usapan po natin, yes, ang pag-usapan natin for today is, so medyo mahaba po ito, kasi bihira lang ako mag-share, so please bear with me. Pero tinry ko po siyang squeeze, okay? So, ang topic po sa atin ngayon is tungkol sa buhay ni Samson. Yes, Samson tayo. So siguro before I start, basahin po siguro let's all pray muna. Pray po muna tayo. Sige, let's all pray. Panginoon, maraming salamat po ngayong umaga to yung binigay sa amin. Salamat, Panginoon, sa mga pagkakataon na inyong patuloy na ginagawa. Lord, as we study your word, as we hear your word for today, Lord, kayo yung patuloy na kumilos sa buhay namin. Bigyan mo kami ng open na puso, open na isipan, Panginoon, sa mga pag-usapan namin. Let the Holy Spirit guide us, protect us. Lord, give us a knowledge paano to understand sa mga bagay na pag-usapan natin for today. Thank you for everything, Lord God. Sa our prayer, just as I pray, we pray, Lord God. Amen and amen and amen. Ayan. Actually, isa sa pinakamasarap pa sa pakiramdam ng pag share dito sa Word of God, even kay Pastor Y, if meron kayong mga bagay na nag-agree sa mga sinasabi ko, kung meron man, mag-ano kayo? Amen. Amen. Parang mas masarap kasi yun, na parang, di ba, sa mga teachers dyan, parang kapag kami nag-participate, di ba, yung mga estudyante mo, parang iba yung pakaramdam na, ay, nakakakonik ako. Di ba? So kung meron akong magandang sinabi, mamaya, ay, parang, uy, medyo naniniwala ako ng konti. Konti lang, no? Siyempre. Pero kung naniniwala ako, sabi niyo naman, amen, amen. Ibig sabihin kasi ng amen, we affirm. Yes, di ba? We claim it, we receive it. Parang ganon. So ganon yung ibig sabihin ng amen. So if ever lang naman masabi ako later on, tulungan niyo ako. Di ba? Tulungan tayo. Sabi kayo ng amen. Di ba? Okay? So ngayon, basahin lang muna natin Judges 13 to 16. Uy, ang haba. Pero huwag kayo magalala, hindi natin nabasahin siya. Buong chapter, 13, 14, 15. Apakahaba nun, 4. Siguro namina lang ako ng certain part. So basahin lang natin yan. Judges chapter 13, verses 1 to 5 lang. If meron kayong mga Bibles, kanya please samahan niyo po ako. Open natin yung ating mga Bibles. So basahin lang po muna natin. Judges 13, chapter 1 to 5. Sige po, basahin po natin. And the people of Israel again did what was evil in the sight of the Lord. So the Lord gave them into the hands of the Philistines for 40 years. There was certain man of Zorah, of the tribe of Danites, whose name was Manoah, and his wife was barren and had no children. And the angel of the Lord appeared to the woman and said to her, Behold, you are barren and have not borne child, but you shall conceive and bear a son. Verse 4, Therefore, be careful and drink no wine or strong drink, and eat nothing unclean, for behold, you shall conceive and bear a son. No razor shall come upon his head, for the child shall be a Nazarite to God from the womb, and he shall begin to save Israel from the hands of the Philistines. Verse 24. Ayan, talang sa verse 24 kasi mahaba. Ayan, mahaba pa yan. And the woman bore a son and called his name Samson. Samson. And the young man grew, and the Lord blessed him.
So from the start, di ba? So si Samson, simula pa lang, Samson, blessed na siya ng Lord, di ba? So sino naalala kay Samson? Ano na pag-usapan? Sino dito yung medyo kilala si Samson? Taas ng kamay. Okay. Yung medyo kilala lang. Yung konti lang yung kilala. Okay, nice. Konti na lang yung pag-usapan natin. Yeah, di ba? So, actually, konting trivia lang. Para sa ating lahat na nandito. Ang Judges, noong unang panahon, kapag binasa natin yung Judges sa Old Testament, hindi ito yung normal na akala natin sa judiciary na nanghusgado. Kulong ka, guilty ka, hindi ka guilty. Pag sinabi mo Judges noong unang panahon, ito yung mga tribe leaders. So ito yung mga leaders sila. Yun ang tawag sa kanila. The Judges was the tribe leader of Israel that time. At si Samson. O, di ba? Si Samson ang huling tribe leader na judge ng Israel. Siya yung huling judges or tribe leader ng Israel that time. At siya rin ang pinili ng Diyos para palayain ang mga Israelites sa Philistines. Kasi they are oppressed. They are slaves. Di ba? They are talagang sasakop sila ng Israelites for 40 years. Ay, talaga ba? So sabihin nyo pala kayo, sa buong story ni Samson, nangyari ba? Bakit kaya? Konting trivia pa. Pansinin niyo yung verse 3. Pagka sa verse 3. And the angel of the Lord, para basa ko ng verse 3. And the angel of the Lord appeared to the woman and said, Behold, diba? Behold, you are barren and have not borne child, but you shall conceive a bear a son. Pansinin niyo dito sa verse 3 na to, merong nanay ni Samson. Okay, yung nanay ni Samson, hindi siya pwedeng magbuntis. Kasi baog siya eh. Baog. Pero, may dumating na angel, kasi namin sa kanyang, hindi ka pwedeng mag-anak. Pero, bibigyan kita ng anak. At yung anak mo na yan, magliligtas sa Israel. Sounds familiar? Sino sa story sa Bible, ang gano'n, nagpakita muna ang angel bago manganak. Bago magkaroon ng anak ang baba, bago magkaroon ng anak. Mary. Yes, si Elizabeth. Si Isaac. At paano ninyo, si Isaac, di ba, parang sabi, pinakita muna dun sa kay Abraham, magkakaanak ka. Lord, kailan? Pero nung si Isaac, ang siyang tumupad sa promises kay Abraham na magiging father of all nations. Si John the Baptist, di ba, lahat yung mga greatest man ng Bible. Si John the Baptist, si Elizabeth, ito rin yung panahon na siya yung gagamitin ng Lord to make way, to prepare the way of the Lord. At si Mary, si Jesus. At lahat yon, grabe, lahat yon ay talagang mga ginamit na meron sila mga greater purpose. At si Samson, siya rin ang strongest character ng Bible. Kasi yun ang purpose niya eh. Palayain. Magkakaroon ka ng anak. Samson. Kasi ang goal niyan, ang purpose niyan, is palayain ang mga Israelites for oppressions. At ang malupit doon, diba? At ang malupit pa doon, hindi lang siya basta pinanganak out of miracle. Ginawa po siyang Nazarite. O sinabi mong Nazarite, meron kang 3 vow kapag Nazarite ka. The first vow mo is bawal kang humawak yan ng dead body, bawal kang uminom ng alak or humawak man lang ng alak, o bawal gupitan ng buhok. For sure ako marami dito hindi na pwede maging Nazarite. Hindi dahil sa number 2 ha, hindi sabi dahil inom kayo ng wine. Diba? Pero yun yan mga kapatid. Ibig sabihin, ay grabe pala si Samson. Ewan ko, meron ba sa inyo nakagat, kumagat-agat na parang, ay, ganun pala yung story niya. Kasi mula pa lang pala, he was blessed na agad. Sabi mo, hindi pa siya pinapanganak. Talagang, yung purpose niya agad, strong agad. Pero his life was ended wrong. Siya ba nagpalaya sa Israel? Sa Philistines? Hindi. Si David. Namatay pa nga siya. Alam mo yon, na dapat si Samson
ang magpapalaya sa slavery ng Philistines, but the end of the day, at the end of his life, naging slave siya. Huh? Sipin mo yun? Pipiling tao na nga lang ang pinakitaan ng angel at lahat karamihan, most of them. But Samson has a greater purpose in his life. Pero na-squandered. Isipin mo yun, yung taong natapapalaya, naging slave pa mismo. Ano nangyari? Siguro dahil kay Delilah, yan ang sinasabi ko kay Delilah Chicks na naman. Pero alam niyo ba si Delilah was only the tip of the iceberg kung ba't siya nagka-problema. Tip lang. Kung ba't napakaliit na detalye. Kung bakit yung purpose sa buhay ni Samson ay na-squandered. And the number one of it, at isa, so the reason why Samson was squandered in his purpose, isa sa pinakadahilan, his life was controlled by his emotions, by his feelings. Ha? Wait, kuya, haha. Hindi nga. Basahin sa verse 14. Chapter 14, rather. Chapter 14, bulasan din chapter 14, 1-3. Samson went down to Timnah, and at the Timnah, he saw one of the daughters of Philistines. Diba? Verse 2, then he came up and told his father and mother, I saw one of the daughters of Philistines at Timnah. Now get her for me as my wife. Verse 3, but his father and mother said to him, is there not anyone? Is there not woman among the daughters of your relatives or among our people, that you must go and take wife from uncircumcised Philistines? But Samson said to his father, get her for me, for she was right in my eyes. Verse 1 pa lang, mga kapatid. Tignan nyo na lang to. Help me guys. Balik ka sa verse 1. Yung meron dyan may highlight. Si Samson, pumunta siya sa Timnah. Pumunta sa Timnah, may nakita siyang babae. Ang problema kay Samson, nilingon niya na ng isang beses, nilingon pa niya ng pangalawa. At nung nilingon niya ng pangalawa, ang ganda nito. Alam mo yun? At ang malupit doon, yung nakita pa niya ay Philistines pa. At ang malupit, so, nakita niya. Parang, ay, ang ganda nun, oh. Ang ganda nun. Ganda, no? Gusto ko siya maging asawa. At ang malupit doon, nakakatawa naman sa buhay ni Samson. Kasi hindi lang siya basta, okay, gawin kitang asawa. Hindi ganon. Punta siya kay mama at kay papa. Mapa! May nakita akong babae sa Philistines. Sa bandang Timnah pa. Kunin mo. Siya gusto ko maging asawa. Yung feelings agad niya, oh. Israelites nga siya. Philistines yun. Pwede? Tama sa verse 3, sabi ng magulang. Wala namang iba? Verse 3, mga kapatid. Wala namang iba? Baka naman meron. Baka maghahanap natin. Or yung same ng people natin. Marami namang maganda doon. Bakit kailangan tayo kay Philistines pa? Sabi yung gano'n ng pama niya, tsaka ng papa niya, no? Kasi nung unang panahon, actually, ang pagkakaalam ko, pati yata ngayon, kapag not sure sa Middle East na part ha, correct me if I'm wrong, na kapag meron kang gustong asawahin, magulang mo ang pupunta. Correct me if I'm wrong ha, dun sa tap nyo na lang ako mamaya, or ano. Pero gano'n, kaya pumunta siya sa mama niya at papa niya, mama talaga papa niya, pumunta siya doon. Kasi nga parang nagandahan siya eh. Alam mo yung feelings niya na parang, oh, ang ganda niya, gusto siya mapangasawa. At pumunta siya doon sa papa niya, tapos sinabi niya, gusto ko siya. Wala na bang iba? Kasi, sabi ni Samson, napakalinaw.
Sabi niya sa verse 3, get her for me, for she is right in my eyes. Isipin mo yun? Mali na nga. Mali na. Pero ang problema, dahil kahit mali ito, kaso mahal ko eh. Gusto ko kasi. Maganda siya sa paningin ko eh. Siya ang tama sa mata ko. Kahit meron pa dyan. Sabi mo, mama at papa niya to ha. O ito yung mga tawag natin ng mga ginagamit ng Diyos para magsabi sa atin ng mga bagay na hindi mo dapat gawin na dapat mong gawin. Anak, iba na lang, please. Iba na lang. Bakit ba pa, ma? Siya ang tama sa mata ko eh. Alam mo yun, ang pinakangano sa kanya, he was already decided. He is already decided. At for sure, marami tayong ganun kakilala. Amen po ba? Na kahit anong gawin mong sabing, sis, wag na siya. Niloko ka na once, for sure ako lolokohin ka pa twice. Hindi sis, magbabago siya. Magbabago siya, sis. Magbabago siya. O sige, bahala ka. Niloko. Babalik ulit. Diba? Pero anong sabi? Sis, wag nga siya. Alam mo doon, hindi lang si sis ang nagsabi. Si pastor pa ang nagsabi. Pastor, may problema kasi ako eh. Pastor, mahal na mahal ko. Mahal ka ba? Opo. Yeah. Mahal ba si Lord? Daw. Ano ba yung pinakamalupit dito? Minsan pa nag-pray ka pa, Lord. Siya po yung gusto kong babae for me. Okay, sama mo. Siya po gusto kong lalaki for me. Pero kung hindi po siya, Lord, baka magawa natin ng paraan. Alam mo yun? Lord, magbabago siya. Magbabago siya. Kuhang-kuha, no? Gets na gets? Ganun yung naramdaman niya. Na tipong kahit alam ng mali, hindi lang alam, sure na mali. Pero dahil he was controlled by his feelings, yung mga linyahan pang, wala naman po kaming ginagawang masama. Diba? Wala po kaming tinatapakang ibang tao. Oh, diba? Akala mo lang wala. Pero hindi mo namamalayan dahil sa feelings na meron ka, kapusukan ng iyong emotions, ng ating emotions, ang nagiging bingi na tayo sa mga bagay na gustong sabihin ng Diyos sa atin. Amen? Na hindi mo namamalayan na akala mo, tama na, pero mali. At alam mo ang malupit dito, ang malupit pa dito, dahil sa emotions na yun, sa feelings niya na yun, punta ang verse 5. Sa feelings niya na yun, sabi sa verse 5, then Samson went down. Lalabas yan dyan. Then Samson, if meron kayong Bible, you can open po chapter 14 po ito, verse 5. Then Samson went down with his father and mother to Timnah, and they came to the vineyards of Timnah. And behold, a young lion came towards him roaring. Kapatid, vineyards. Anong meron sa vineyards? Grapes. Pagawaan ng alak. Ano ang number 1? Balik ka sa Nazarite, sa number 1. Bawal kang humawak or uminom ng alak. Parang sinabi mo ng pupunta akong bar pero di ako iinom. Red flag agad. Dahil sa feelings niya, dahil sa emotions niya na hindi niya makontrol, hindi niya namamalayan na yung number 1 rule, ng isang rule, sa pagiging Nazarite, nasisira na. Napapunta ka na sa vineyard. Diba? Napapunta ka na sa vineyards. Nagkaroon na ng alak. Nasira na agad yung vow mo bilang ng Nazarite. Diba?
Kasi alam mo malupit dito, pag tumingnan mo siya sa verse 10, pag pumunta sa verse 10 ng chapter 14, ito rin yung panahon na pupunta siya doon. Hindi lang siya basta napunta sa vineyard, siya pa ay nagpa-party. Kakasal nga siya eh. Nagpa-party siya. At pag may party, may kainan, nasa vineyard ka na din naman. Mag-iinuman na. Shot puno. Sirang-sira agad yung number 1 mo. Dahil yun sa uncontrolled feelings niya. Siya nakakontrol ng feelings niya, ng emotions niya. Di ba? Kaya minsan alam mo, nakakatuwa dito. Itong nung habang inaalala ko itong, at malapit pala ito ha guys. Ito yung part na to, yung mga kasama niya sa party na yun, hindi yun mga kasama niya, hindi yun mga lahi niya. Mga Philistines din yun. Sabi mo, nagpa-party ka na, sa kasal mo, para sa kasal mo, pero kasama mo, hindi mo mga tropa. Ibang tropa mo pa. At alam mo to, mga tropa mo na to, kakaibang tropa to. Philistine sila eh. And then what do you expect? May, kakasal ka? Ganun-ganun lang, puro barbecue. May liempo na oh. Ganun na lang. Siyempre may inuman. Pero alam mo nakakatuwa dito. Balik tayo sa verse 5. Pero alam mo nakakatuwa dito. Noong panahon pupunta si Samson, kasi mga manhigan sila sa part na to eh. Noong pupunta si Samson, may vineyards. So, may dumating na layon, yang layon. Sabi nung layon kasi yang pa lang siya, roar, roar. Yang pa lang eh, roar, roar. Noong may dumating na layon, anong ginawa niya? Sinakal, pinatay. Pero hindi natin alam, baka nung panahon na to, actually nung inaano ko siya, Lord, bakit nagkaroon ng layon? Baka kasi minsan, akala natin na yung mga layon sa buhay natin, sila yung mga taong pagsubok lang yan. Pasubok lang yan para mas maging malakas ka. Pero hindi rin alam, yung layon pala dito, para pigilan siya. Huwag ka nang pumunta. Gagawa ang Diyos lahat ng paraan. Sabi ng magulang, anak, iba na lang. Hindi ka nakinig. Pati papunta ka na, sa vineyard ka na, nasira mo na yung grade 1. Yung number 1, yung isang sa alak, nuli na layon, yar. Sabi mo, ay, pagsubok to. Yun pala, yung layon pala na yun. Siya sabi ng Diyos sa'yo, anak, huwag ka nang tumuloy, please. Huwag na. Rararan kita, rararan. Anong ginawa mo? Nung merong pagsubok na gano'n, meron na pumipigil sa iyong gawin, sinakal mo. Dahil hindi nga, ang emotions mo, hindi mo makontrol, bingi ka na doon sa mga bagay na gustong sabihin sa iyo ng Diyos, akala mo yung layon, kalaban. Sinakal mo. Pinatay mo. At dahil doon sa feelings ngayon, diba? Dahil sa feelings na yon, hindi mo na-imagine, hindi mo natidinig. Kaya pag bumalik ka sa verse 7, sinabi doon pumula sa verse 7, sabi doon, then he went down. Sabi mo, yun na yung last eh. After na layo, yun na yung last. So verse 7, and he went down and talked with the woman, and she was right in Samson's eye. Hindi man lang in the Lord's eye, my parents' eye. Hindi. Samson's eye. Tama siya sa paningin ko. Sa paningin ko, tama siya. Kaya yung mga magulang ninyo, pag may sinasabi, makinig kayo. Ay, walang nag-amen. Inaantay ko ng mga magulang eh. Dapat yun na nga yun eh. Yung mga magulang na nga ito eh. Yung magulang, yung ginagamit ng Diyos yan sa atin. Hindi dahil para maging kalaban at pasakalin nyo. Ginagamit ng Diyos yan para sabihin sa inyo na, anak, iba man ang ira ko that time. Diba? Pero ito, ang dapat gawin. Parang mo pa kay pastor. Ang ginawa mo, sinakal mo. Hindi tama ako. Maganda sa mata ko. Maganda sa feelings ko.
Diba? Sipin mo yun, nang dahil sa feelings niya, hindi niya makita ngayon yung mga bagay na nagiging desisyon niya sa buhay ay mali. Sipin mo yun, nakokontrol siya ng feelings niya. Na because of his feelings, nakakalimutan niya ng makinig sa mga bagay na sinasabi ng Diyos. Diba? Na nakakalimutan niya na hindi porket masarap sa feelings ay okay. Amen po ba? Na hindi porket masaya, ibig sabihin nun ay tama. Hindi porket masaya tayo sa pakiramdam, tingin natin, ito na yung kalooban ng Diyos sa buhay natin. Kasi nakontrol tayo ng feelings natin. Lord, maganda siya. Lord, siya ang tama sa paningin ko. Lord, masaya ako. Sarap sa feeling. Pero kapatid, due to our emotions, hindi mo nakikita na hindi porket masaya kalooban na ng Diyos. Na hindi porket nasasaktan ka na, susuko ka na. Na hindi porket nahihirapan ka, aayaw ka na. Emotions. Tapos sabi ko nga dito, meron bang isang character sa Bible, tinanong ko to sa ibang mga friends natin eh. Pero meron bang isang character sa Bible, isa lang, na hindi nahirapan sa pagsunod sa Diyos? Isa lang. Noah? Sobrang hirap ng ginawa. Tulog sa siya ng mga tao. Mga tao, isang character sa Bible, lahat sila nahirapan. Pero pag tayong nahirapan, Lord, nahirapan ako, Lord, suko na ako, yuko na. Because of our emotions, because of our feelings, di na naririnig yung masasabi ng Diyos na, anak, trust me. Trust in the Lord with all your heart. Huwag mo sa understanding mo. Sa akin ka lumapit. Diba? At minsan madalas napasunod tayo ng feelings natin. Naniniwala tayo sa mga bagay na sinasabi ng feelings natin. Na unti-unti, na hindi mo namamalayan, dahil nakikinig ka sa feelings mo, hindi mo namamalayan, binubulungan ng unti-unti. Hindi mo kaya yan. Hindi mo kaya. Hindi ka naman worth it. May mas taong mas mahalaga pa sa'yo. At anong gawin mo, walang mangyayari. And dahil sa simula pa lang, you are controlled by your emotions, you are controlled by your feelings. And Lord, ba't yet anong gawin ko, walang nangyayari? Kasi nung sinabi ng Diyos na wag, sabi mo, tama siya sa paningin ko. Tama siya sa mata ko. Diba? Sinandaan natin guys, we are called to walk, not to walk by our feelings, but we are called to walk by faith. Hayaan na makontrol tayo ng feelings natin. Hayaan mong ikaw ang makontrol sa feelings mo. Ikaw ang makontrol sa emotions mo. Number 2, na nangyari kay Samson. Naging complacent siya sa power. Number 2. Kuya, habang present sa power, sabi mo to, sa panahong gumagawa siya ng mali, sa panahong hindi siya gumagawa ng tama. Sa verse 6, then the Spirit of the Lord rushed into him. So ito na yon, diba? Actually, marami pa yan eh. Sabi mo, the Spirit of the Lord was rushed to him. Pak! Actually, meron pa yan eh. Diba? Tapos, yun yung tinor niya yung pieces yung lion. Di ba? At ang mga malupit doon, nung panahon tinor niya yung pieces ng lion, siyempre pag tinor niya yung pieces, namatay yung lion. Tama? Namatay. Siyempre, ikaw ba namang wasakin ng ganun, namatay yung lion. Hindi ngayon, siyempre, namatay ng lion, pabalik sila. Kasi yun yung, babalik sila kasi mamamanhiga na sila eh. Papunta nila ngayon gano'n, pagbalik ngayon, after sa mga brandang verse 8, yan, verse 8 to verse 9, ayan. Verse 8, meron diyang verse, ayan. Verse 8, sabi, later, Samson returned to Timnah for the wedding. Kasi kakasal na sila eh. Siyempre, feelings ko, walang tama sa mata ko. Feelings ko, kakasal na sila. Sabi dito, for the wedding, and he came near to the place where the lion had attacked. Okay, pabalik sila sa lugar, sa vineyards, and he left the road to see what was left. What was left of the lion. He was surprised to see
that the beasts were living in the lion's skeleton and that they had made some honey. Uy. Di ba? Tapos, ang malupit dito, ay, dito pa pala yung lion? Dito pala yung bangkay niya? Papunta niya doon, ay, may honey! Doon sa tiyan ng lion. Alam mo, nakakagulat naman doon yung talagang yung bubuyog. Dito pa sa tiyan talaga naman kahit saan na lang, sa tiyan pa talaga ng lion. Pero ang malupit dito, papunta niya doon, ay may honey. Bako ba naman kay Samson? Nasarapan sa honey, kinuha sa verse 9, kinuha niya yung honey sa tiyan ng patay na lion, iniscoop niya at ginawa niyang snack. At ang malupit ba dito, pag-scoop niya doon sa tiyan ng lion na may honey, ibinigay pa sa magulang niya. Ma, masarap to, tikman mo. Ano ba yung number 2? Ano ba yung number 1? Ay ba yung sa alak? Pangalawa, huwag kang humawak ng patay. Sibi mo yun? Yung isa nasira na, nandun ka na sa pangalawa ngayon. At ang malupit na dahil hindi mo namamalayan. Dahil sunod ka lang ng sunod sa mga bagay na gusto mong gawin, hindi mo namamalayan, nakakadamay ka na ng iba. Sa mga bagay na maling ginagawa mo, maling ginagawa natin. At sabi mo naman, pinakain yung honey dun sa magulang, pinatikim. At buti sana kung sinabi, ito ba naman sa dulong-dulo, but he didn't tell them that he had found the honey in the skeleton of a lion. Ibig sabihin, pag may tinatago, mali. Kuha nyo, kaya kayong patago-tago dyan, ilabas nyo na yan. Kasi kapag dinadala sa dilim, ibig sabihin mali. Pero dahil sa power niya, sa akin pa naman ang spirit ni Lord. Nator ko pa nga yung lion eh. Diba? So ngayon, nakala niya ngayon, tama pa yung ginagawa niya. Bindo verse 19, and the spirit of the Lord rushed upon him. Ito yung, pinatay niya ngayon yung 30 men. Sabi mo yun, the spirit of the Lord rushed upon him. Di ba parang, pag binabasa mo to, Lord, teka, nasa maling landas na siya eh. Hindi naman siya pakanan, pakaliwa siya eh. O wrong turn. Pero yung spirit mo nasa kanya pa din. At ang mga malapit dito, sa chapter 15, verses 14 din, ito naman yung panahon na napatay niya yung 1,000 tao gamit yung panga ng donkey. And then the spirit of the Lord rushed upon him. Parang kung ano kaya, parang, sige mo, malapit mo kay John Wick eh. Si John Wick, lapis lang, no? Mas ilan lang yung pinatay. Ito, panga ng donkey, pumatay ng 1,000 tao. Pero kuya, parang, bakit ganon? Parang mali na yung ginagawa niya. Hindi na siya sumusunod sa Diyos. Diba? Nagpakasal na siya. Sumusunod siya sa feelings niya. Hindi siya nakikinig sa mga leaders niya. But the Spirit of the Lord was still upon him. Bakit? Balik tayo sa chapter 14, verse 4. Sadyang medyo birikang, sadyang nilive out ko to ng konti. His father and mother didn't know that it was from the Lord, for he was seeking an opportunity against the Philistines. At the time, the Philistines ruled over Israel. Inalaw pala ng Diyos na mangyari yung mga bagay na yun kasi meron siyang kakaibang, mas magandang plano. Siba niyo kapatid, kaya alam mo parang napatunong ako, teka lang Lord, isibihin nyo, God, you may allow things to happen. Pwede ako maging fruitful, pero hindi ibig sabihin na sumusunod ako sa'yo. Kasi nagiging fruitful ka, hindi lang dahil, sasaya pasensya ng Diyos, pero hindi pa agad sumusunod ka, fruitful ka na. Why? Kasi pwedeng meron pang mas greater purpose si Lord para dun sa mga taong nakapaligid. At ayaw lang pigilan ng Diyos na mangyari yung kalooban niya dahil hindi lang siya sumusunod. Doon na niya nangyari kayo. So kapatid, yes, we may be fruitful in our work. So mga bagay na ginagawa natin, the Lord will be upon us, sabi nila.
Kasi fruitful ka eh. But it doesn't mean that the Lord is allowing all the things na nangyayari sa buhay or kalooban ng Diyos. Maybe ay inaalaw lang ng Diyos. Kasi sayang yung mga tao nasa paligid mo. Nangingaw pa rin siya sa lakas na meron siya. Sino ba kung that time na nagkamali siya, umalis na agad ang kalooban ng Diyos sa kanya, umalis na agad yung Spirit sa kanya, you may think napatay kaya niya 1,000? Napatay kaya niya yung lion? Or kung ano man yung 30,000, 30 na tao? Marami pang pwedeng mangyari. Sa verse 4, inalaw ng Diyos na mangyari itong mga bagay na to. Diba? Kasi ayaw na i-sacrifice ng Diyos yung mga pwedeng mangyari sa mga tao na kapaligid sa'yo. Sa atin. May be fruitful in my ministry. But it doesn't mean na talagang tumakas sa tamang landas ang buhay ko. Di ba? Parang kung nakaalala niyo ba yung napanood nyo na yun? Di ba meron yung, nauso yun eh, sa mga clips, yung mga rapture, yung sa Left Behind or anything, yung mga rapture, yung merong pastor na pipreach siya. Mahal kayo ng Diyos, sunod tayo sa Diyos. Biglang na-rapture. At ang isa sa mga naiwan yung pastor mismo. Ano lang naman yun? Mga clips lang na mga video yun. Ang sabi po ng pastor, Lord, lagi ako nagpipreach sa'yo. Lagi ako nag-aaral ng salita mo. Dumadami yung mga tao. Pero ba't naiiwan ako? Nakikits nyo? Amen? Nakakagat? So mga kapatid, let's always check our hearts. Diba? Na pwedeng, diba? Ginagamit natin yung mga God-given talents or abilities natin in life. Diba? Not just to please people. Ano ba? Diba? Yung meron tayo, binigay sa atin si Lord. Sino ba ganito yung ginawa? May binigay sa atin si Lord sa'yo, nag-talents, gift, abilities. Ginagamit mo yon. Instead of gamitin mo siya para kay Lord, ginagamit mo din yun to please the tao, the people. Ganun yung nangyari kay Samson. Napakalakas niya, strongest character siya in the Bible, pero ginagamit niya yung ability niya para man chicks. Napakadami niyang babae. He was tagged, diba, sa babaero, chick boy. Diba, nagkaroon siya ng asawa, nagkaroon pa siya sa prostitute, nagkaroon pa siya ng Delilah. Diba? Sinin mo yung gano'n. Pero ba yung kilalang gano'n? Magaling mag-gitara, pero akala na kay Lord nag-gitara, pero sabay kindat lang dun sa... magaling mag-drums, konting drums. Ako, aminin ko sa inyo, dumating ako sa ganyang punto ng buhay ko. Yes! Tagal ko nagda-drums. Tagal ko nasa ministry. Meron ba nung panahon, just to kwento lang, buhay ko naman to, wala naman siguro masama, buhay ko naman to. Napakakataon nun sa life ko na na-DA ako. DA yun, DA na yun. May dumating na bagong bisita. Medyo maganda siya. Nasuko ko na sa Panginoon to ha. Nasuko ko na sa Panginoon to. Meron nung bisita. Siyempre, offering, kailangan mo the-drums. Di ako yung nag-drums. Pag-drums ko nun. Lapit ako dun sa hi. Alam niyo yun? Pero my ministry was fruitful that time. Sabi mo, lumagon din. Kapatid, kasi yun ang nakakatakot doon. Yun ang nakakaba doon. Na hindi dahil akala natin spirit-filled na tayo. Diba? Yung mga bagay na ginagawa natin is nagiging okay na. Nagiging kampante ka lang. Nagiging kampante lang tayo. Yung mga spirit-filled. Actually, ito yun. Kwento ko naman to. Kwento ko ulit to. Sorry. Kwento ko ulit to. Actually, yung pinaka hindi si pastor. Pero kwento ko naman to. Noong panahon may sakit si mama. Ayan. Si mama. Dami ng pastor na pumupunta. Pipray kay mama. Pastor, leaders, pipray kay mama. Pray kay mama. They're spirit-filled persons. I assure you. Tapos minsan may nasasabi pa sa amin, gagaling ang mama mo. Napaniginipan ko. Gagaling siya. Gagamitin ng Diyos yung buhay niya. Siyempre ako naman, may sakit ako eh. May sakit si mama. Siyempre ako, Lord, gagaling si mama, Lord. Thank you.
Simula pa doon, meron pa itong isa. Napaniginipan ko, si Tita Celia mo. Ano siya ng Panginoon? Talaga yung kwento niya, gagamitin ng Diyos. Magte-testimony niya. Napaniginipan ko pa na talagang ano siya sa kasal. Bata pa yun. Nakasama ko siya sa kasal. Lord, these people are spirit-filled. Lord, amen. Saan na si Mama ngayon? Kaya kapatid, yes. Kasi sabi ko sa inyo. Sabi ko sa atin, ito nung kinukulit ko to, Lord, dapat check ko, Lord, yes. Lord, check ko nga yung buhay ko. Kasi baka mamaya si Samson na pala ako. Na dami nangyayari sa life ko. Pero hindi ko namamalaya, nakapagtatapos ako ng masteral dahil kay Lord. Nakapag-Bible school ako ngayon. Ngayon, hindi ko na-imagine 10 years ago na magiging youth pastor ako. Diba? Hindi ko na-imagine before na magiging scarlet leader ako ng mga kabataan. Hindi ko naman na-imagine eh. Pero Lord, check ko yung buhay ko. Lord, that time ba? Ngayon ba? Am I walking ba? Spirit-filled. Nasa tamang daan pa ba ako? O ginagamit mo lang ako for them? Para masave sila. Para maligtas sila. Let's check our hearts. Kasi dadaan natin Romans 1:24-25, may permissive will tayo mga kapatid. God things allow things to happen for His greater purpose. Diba? Number 3. Last to sa mga reasons kung bakit nangyari kay Samson. Samson was deceived by the beauty. Chapter 16 verse 4. Ito yung mga panahon na si Delilah, nakilala niya. Ngayon, ginagamit. Di ba alam yung ginamit? Na sobrang ganda ni Delilah. Alam mo ito yung kapatid mga panahon na sabi ng mga Philistines, hindi natin kaya si Samson ng harapan. Hindi natin kaya. Gamit tayo ng ibang tactics, strategies. Ano mo yung mga kahinaan ni Samson? Babae. Yun ang kahinaan niya. So ngayon, dumating si Delilah. Sige, Delilah. Babayaran ka namin ng 1,100. 5 sila nun. 5. Alamin mo yung kahinaan niya. Alamin mo ang kahinaan niya. Alamin mo. Sige ngayon si Delilah, sige. Mapakalapit ng mga Philistines, no? Alam nila, hinanap nila yung kahinaan ni Samson. At alam nila, babae, kaya gano'n si Delilah. At ang mga lapit dito kay Samson, mahal na mahal kayo si Delilah. Alam mo yun, yung mahal na mahal ka na, pero niloloko ka pa. Tignan mo to, kagaya nila yun dyan. Ang first attempt ni Samson, sabi niya, Samson, ano bang kahinaan mo? Sino matataka ka? Di ba? Philistines, tinatanong, siguro, asawa niya. Anong kahinaan mo, bebe? Bebe, tawagan nila bebe. Bebe, anong kahinaan nyo? Anong kahinaan mo, bebe? Ako, bakit? Gusto ko lang malaman. Kasi sige na nga, love kita. If anyone ties me, hindi ka nahinapin. If tinali ako. Di ngayon, syempre, alam mo nakakatuwa doon, biglang natulog siya. Ngayon, nang natulog siya, sabi ni Delilah, ay, itali ko to. Yun pala yung kahinaan niya. Tinali ni Delilah ngayon si Samson. Bilang ngayon, Samson, the Philistines was attacking. Alam mo, pagkising ni Samson, hindi siya nagulat. Katali ako. Hindi ko alam kung nagulat siya. Pero biglang ngayon, pak! Siguro, baka nagkataon lang na nakatali ako. Pero, pak! Dinatay na ngayon ng mga Philistines. Tinaraw na ngayon para siyang Cardo de Lisay. Pang, hindi na mamatay. Ngigil na ganyan. Sabi na, nagkataon lang na natali ako. Nagkataon lang. Tapos sasabihin ng Delilah, niloloko mo ako! Sabi mo, pag tinali kita, mawawala yung lakas mo. Niloloko mo ako. Hindi mo talaga ako mahal. Hindi mo ako mahal. Sabi ni Samson, hindi, mahal kita. Sige nga kung mahal mo talaga ako. Ano talaga ba ang kahinaan mo? Diba? Sinabi ulit. Second attempt.
Basahin niyo na lang po, 16:11. At nagulat siya. Pagkising niya, ganun pa din. Teka lang. Parang, alam mo yun yung wisdom? Isang tao lang naman yung sinabihan mo, ng kahinaan mo, pero, hindi. Nagkataon lang. Nagkataon lang talaga. Nagkataon lang yan. So, syempre, doon pa rin nangyari. So on and so forth. Alam mo na, natatak ako kay Samson. Natatak ako kay Samson. Harap-harapan na siyang niloloko. Harap-harapan siyang tinutukso. Hindi ba rin siya naniniwala? Hindi niya napapansin. Kasi bakit? Kasi ang ganda ni Delilah. Mahal na mahal ko siya. Alam mo yun, tumatlo pa. Kapag, sige, feeling ko, feeling Samson, hindi mo talaga ako mahal. Alam mo yun, nagwawala na siya. To the point na, hindi mo talaga ako mahal. Sige, totoo na to. Sabi Samson, kasi medyo makulit eh. Medyo makulit. Sige na, kapag binraid na yung buhok ko, sabihin nun, yun talaga ang kahinaan ko kapag binraid yung buhok ko. Then, kinagabihan, binraid ni Delilah, sumakulit si Delilah. Samson, Philistines were attacking. Ganun pa din. May lakas pa rin siya. So ngayon, to the point na akala ko ba niloloko mo ako? 3 beses na, kapatid. 3 beses ka nang niloloko. 3 beses ka nang inuuto. Pero hindi pa rin. To the point na, sabi ni Delilah, hindi Samson, hindi mo talaga ako mahal. 1 linggo. Diba? 1 linggo. Nag si Delilah. Uy, mababawi ako dun sa mga. Nag si Delilah. Walang ibang ginawa si Delilah kundi magnag sa asawa niya. Samson, hindi mo ako mahal. Kasi sa umaga, Samson, hindi mo talaga ako mahal. Kasi ayaw mo sabihin sa akin. Alam mo yun? Hindi, Samson, hindi mo ako mahal. Patulit. To the point na sumuko na si Samson. Nairita na siya. And that time, may langaw na. That time, yun na pala. Putol na yung buhok niya. Magupitan na yung buhok niya. And that is the number 3. 3 na. Naputol na yung buhok niya. Kaya kapatid, number 1, bawal uminom or humawak ng alak. Bawal humawak ng patay. Tumatlo na. Naputol na yung buhok niya. Razor na yung buhok niya. Alam mo yung kapatid? Kasi ang kaaway, hindi nalapit sa inyo. Hindi nalapit sa atin na mayroong buntot at sungay. Alam mo sasabi sa atin na, sundin mo ako, ito yung gawin mo, ito yung tama. Hindi nalapit sa iyo ng gano'n, kapatid. Nang kaaway para yung Philistines. Na alam kung ano yung kahinaan mo. Alam kung saan ka mahina. Alam kung saan tayo mahina. Kung saan tayo babaksak. Kung saan tayo matatalo. Na unti-unti, they are deceiving. The enemy is deceiving us. Nakala natin, uy, sarap sa pakiramdam. Uy, tama ito. Di mo namamalayan ngayon, kaaway na pala yun. You are deceiving at di mo namamalayan na po. Wala na sa iyo presensya ng Diyos. Tapos, to the point na sabi dito, to the point na sa chapter 16 verse 20, sabi, Delilah tied him up. Diba? And shouted, Samson, the Philistines are attacking. Samson woke up and thought, I'll break loose and escape just as I always do. Ilang beses naman na nangyari? 3 beses. Nalian ako, may ginawa sa akin, pero break loose, kaya kong kumawala sa gapos ng kaaway. Sa mga bandages ng kaaway. Nagawa ko na 3 beses. Makakawala din ako. Kaya kong makalaya sa bandage ng kaaway sa akin. Kaya ko. But hindi din realize
that the Lord had stopped helping him. Wait, sakali ko kaya yung langaw. He didn't realize na yung presensya ng Diyos na nasa kanya for the past 13, 14, 15, up to 6, at some verse ng 16, ay nawala na. Why? Because he was deceived by the beauty. Naakala natin, kapatid, gano'n ang kaaway sa buhay natin. Na hindi mo namamalayan. Unti-unti ka na palang nilalayo sa presensya ng Diyos. Yung simple devotion ako mamaya. Mga 12, 10-30 minutes, dito pa rin ako ng 30 minutes lang. Tingin ka ng konting reels, konting YouTube, konting TikTok, anong gumaganon-ganon. Diba? Hindi mo namamalayan, ang ganda na ng video, ang ganda na ng drama, ng clips na to, kahit napauload mo naman na, paulit-ulit. Di mo namamalayan, hala, gabi na, tutulog na. Ay, bukas na ako di-devotion. Hanggang sa bukas, same. Lord, bukas ng umaga, gigising talaga ako, morning. Di-devotion ako bukas ng umaga, promise. Pagising mo ng umaga, ang pasok mo, 9, gumising ka 6. Di syempre, pagising mo. Eh, hindi kasi, kakakarin sa mga nung kagabi, makawang ka na nakatulog. Tapos biglang gumising ka ng 6. Lord, medyo pagod ako. Pero sige Lord, konting banat muna. Tapos biglang, anong oras na? Ay, 6. Tapos sakto, ay, may nag-notif. Pindot-pindot, scroll up. Napanood na naman yung TikTok kahapon, nagumig mga ganon. Di mo naman hala, alas 8 na. At araw-araw na nangyayari sa iyo yun na hindi mo namamalayan na malayo ka na sa Diyos. Yung presensya ng Diyos sa buhay mo, wala na. Kagaya ni Samson. Diba? Hindi mo namamalayan na simpleng mga bagay na hindi mo na ako mag-church today kasi pagod ako. It's the Lord to. Pero, makakasanayan mo na, parating ka sa buhay mo na, siguro kasi feeling natin lagi na the Lord is merciful in our life. The Lord is so graceful. Although po na nagkakamali tayo lagi, the Lord will always forgive us. Pero minsan nakakalimutan natin na the Lord is also Lord in our lives. Na hindi lang siyang basta Savior lang, kundi Diyos. Lord siya ng buhay mo. At when we say Lord, dapat na tayo po sumunod sa Kanya. Kasi hindi mo mamamalayan, ay, mapatawad naman ako ng Diyos, mahal ako ng Diyos. Konting sorry lang, the Lord will forgive me. Kasi mahal ako ng Lord. Pero hindi mo mamalayan, patuloy din ginagawa yung mali, hindi mo mamalayan ngayon, nakagapos ka na. It's like what nangyari kay Samson. Nung panahong kinalaban siya, dahil na wala na yung presensya ng Diyos sa kanya, kinalaban siya ngayon ng mga Philistines, nahuli siya. At nung nahuli siya, ginahapos siya ngayon, ginawa siyang slavery. Ginawa siyang slave. Isipin niyo yun, mga kapatid. Yung tao na dapat nagpapalaya sa Israelites, sa slavery, naging slave. Yun. Yung someone na dapat nakakita, yung pala pinok yung mata niya. Tinanggal niya yung mata niya. Dalawang mata niya pinok. Kaya naging bulag siya. Sa mga bagay na ginagawa. Sa mga bagay. Nabulag siya. And hindi namamalayan na baka ganun din yung nangyayari sa life natin. Na minsan kaya hindi natin nakokontrol yung mga bagay na nangyayari. Kasi dahil we are controlled by our feelings, we are nakikontento tayo sa mga bagay na ginagawa natin, na ang Diyos ay lagi nasa atin naman. Gawa lang tayo ng gawa ng mga kung ano-ano mga bagay. At yung away ngayon, dahil kampante ka, dahil control ka ng feelings mo, dinidisip ka unti-unti, di mo mamalaya ngayon, kapatid, pagising mo isang umaga, nakagapos ka na. Hindi ka na makalaya. Hindi mo na kayang magbukas ng Bible. Pag may life class, hindi ka a-attend kasi, ay,
Sabado, ano yan, Sunday, alauna, uwi na lang ako. Pahinga ako. Yung gusto mong gumawa ng mga bagay para kay Lord, hindi mo namamalayan. Agapos ka na, bulag ka na, doon sa mga gustong sabihin ng Diyos sa'yo. Doon sa purpose mo in life. Take note, Samson was the one, diba, nagagamitin ng Diyos to free them from the oppressions. Pero siya mismo ang nakagapos. Siya mismo ang bulag, ang nabulag. Pero alam mo malupit dito, kapatid. Alam mo malupit dito. Pag binasa natin ng mabuti, chapter 13, 14, 15, 16, one time lang siyang nag-pray sa Diyos at humingi ng lakas. Isang beses lang. Kasi isang pray niya, parang nauhaw or pakainin siya. Isang beses lang siyang humingi ng lakas sa Diyos. Lord, lalahanin mo ulit ako. Lord, hindi ko na kaya. Nahihirapan na ako, Lord. Diba? Kung humingi sa Diyos ng panalangin, nung nag-pray siya sa Diyos, Lord, bigyan mo ulit ako lalahanin mo ulit ako, bigyan mo ulit ako ng lakas. Sa panahong nag-pray siya sa Diyos, doon na yung na-realize niya na nasa dalawang pader pala ako, nasa dalawang column pala ako. Pundasyon ako ng building. At binasak niya at nung panahong nag-pray siya sa Diyos, yung natalo or napatay niya that time, mas marami pa kaysa doon sa mga napatay niya nung una. One time siyang nag-pray sa Diyos. So what are the things that we may able learn from this? That number one, we are called to live a holy life. Diba? Kasi mula pa lang kasi naging Nazarite siya eh. Chinos siya. Para sinegregate siya. Kakaibang tao siya. At the Lord also called us, 1 Thessalonians 4:7. Diba? As we choose to accept Jesus as our Lord and personal Savior, we are called to concentrated. Ibang tao ka na. Hindi tayo kagaya nila. Pinili tayo ng Diyos para maging hindi tayo nabuhay para maging dependent sa feelings mo. Sa feelings ko. Nabuhay tayo para kontrolin yung mga bagay na nararamdaman mo. Yung lungkot, yung galit, yung inis, yung pagmamahal na hindi ka sure. We are controlled. Diba? We are called to control those feelings. Diba? At number two, God can use us, our bad situations to fulfill His purpose. Yes! Si Samson, hindi man siya yung ginamit ng Diyos para palayain ng mga Philistines that time. Kasi it's David. Diba? At nangyari yun na si Goliath. Yung simula. Pero still, ginamit pa rin ng Diyos yung buhay ni Samson. Diba? Para may mangyari. Para mapatay yung mga Philistines yung mga nag-o-oppress sa kanila. Diba? Romans 8:28 and we can always correct our mistakes. Our God is a forgiving God. Kung paano ginawa ni Samson sa buhay niya. From 13 to 14 to 15 to 16. Yes, from the start, nasisira niya na yung vow bilang isang Nazarite. Pero the Lord, diba, we can always correct our mistakes by just praying and confessing kay Lord, na Lord, forgive us. Napakakataon sa buhay ko na nakokontrol ako ng feelings ko. Napakakataon sa buhay ko na minsan hindi ako nakakapag-isip ng tama. Napakakataon sa buhay ko po, Lord, na hindi ako nakakakinig sa mga taong dapat kong pakinggan. Sa leader ko, sa pastor ko, sa parents ko. Lord, we can always forgive us. Pero tayong bumalik sa Diyos. But we can always go back to God. No matter what nangyayari sa buhay mo. Hindi man ito good. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa buhay mo kayong kapatid. Napakadaming nangyayari sa life mo. Yan ang isang bagay na sigurado. There are times na pwede ngayon deceive ka ng kaaway kasi akala mo, sobrang ganda eh. Sobrang ganda niya, nahihiri tayo pala yun. Kasi sabi ko nga sa inyo, maganda siya lagi. Ang tukso ng kaaway, maganda yan. Hindi yan. Pero the Lord always forgive us if hindi tayo ng sorry. At the last, number 4, the Lord always hear our prayers. Amen po ba yan? Diba? The Lord always hear our prayers. In every situation na meron tayo ngayon, unang-una mong piliing mag-pray sa Diyos.
Hindi naman sinasabi natin na pag may sakit ka, punta ka sa doktor, yung sabi mo niyang gawin yun. Kapag meron ka naramdaman mo mentally, punta ka sa doktor, hindi ko sinasabi na mali yun. Pero first, always choose to pray the Lord. Kasi minsan nakakala natin, yes, mahirap. Siguro sa next preaching ko na yun, para tayo mas makakalaya. Yes, next preaching na agad, no? Set natin. Patutulungan makalaya. Pero let's first choose to pray the Lord. Sa Lord. Diba? If tayo na control yung feelings natin, pray muna. Pray muna. Pray. Hindi mo sasabi ng Lord na pag nag-pray ka. Actually, tinanong ko nun si Kate at tinanong ko si Kate nun. Salabi ba sa Bible na pag-pray ka, kailangan ka nakapikit? Wala naman. Sinabi lang ng Lord, pray without ceasing. So kahit anong sitwasyon na meron ka, kahit nasaan kang pwesto, huwag mo lang hayaan na parang naramdaman mo lang na, teka. Pray. Diba? Habang sa John 16:24, until now you have not asked for anything in my name. Ask the Lord and you will receive yung mga bagay ng sa atin. Pray lang tayo sa Lord. So hindi ko lang kapatid yung mga sitwasyon ngayon. Yes, pwede na tayo ni Samson na just way, i-deceive. Kaaway ngayon, right now, for anything. But we will all to pray. So let's all pray. Panginoon, maraming salamat po, Lord, sa resulta niya binigay sa amin. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na gusto mong ituro sa amin. Yes, Lord, there are times in our life that no-control kami ng feelings namin, no-control kami ng aming emotions, Panginoon. Sometimes, nagigomplexan kami sa mga bagay na meron kami ngayon. Or minsan, nadideceive kami ng kaaway. Panginoon. Pero Lord, sorry sa mga pagkakataon na ito. Lord, kayo yung patuloy na humipo sa buhay namin. Kayo yung patuloy na kumilos. And Lord, we pray that your Holy Spirit guide us, protect us. Lord, we pray na patuloy mo kaming ayusin. Tulungan mo kami, Panginoon, na mas maging malapit sa iyo. Tulungan mo kami na mas piliin namin unang-unang lagi yung magdasal. Piliin namin, Panginoon, na lumapit sa iyo. Sana pagkakataon na meron kami sa buhay. Panginoon, huwag namin hayaan. Lord, huwag niyo pong hayaan, Panginoon, na dumating pa kami, Lord, sa life. A portion na we are already bondage, Panginoon. Nakagapos na kami, na kami bulag na, Panginoon. Lord, we pray na kayo yung patuloy na kumausap sa amin. Kung padala ka ng mga lions, Panginoon, na pwede mong paalala sa amin. Or matulong kami makinig sa mga leaders namin, Panginoon. Thank you sa mga gawin mo sa life namin, Panginoon. Maraming salamat sa lahat na gawin mo, Papa Lord. Let your Holy Spirit fill our hearts, guide us, protect us, Panginoon. Thank you sa mga gawin mo sa buhay namin, Panginoon. Lord, we offer it to you. We declare the victories in our prayer. Lord God, just say my prayer, we pray, Lord God. Amen.